Hello guys, kumusta? Kumusta? So today is Tuesday night dito. So time check 10:08 PM. Actually, naantok na ako. Nanood kami kanina ng movie, yung Spider-Man. Ganda yung movie. Pero ngayon, magkukwento tayo. Actually, hindi kwento kasi totoong nangyari. Magsi-share tayo doon sa isang kababayan natin na nag-comment doon sa post ko. Nagpaalam naman ako sa kanya na kung pwede ko i-share yung story niya. Basta wag daw siya may mention. Okay. So, alarm yung mga notification. Okay, so may isa pang tanong na hindi ko pa nasasagot. Bakit daw yung mga iba na friends nila nagagalit pag sinasabi mong scam ang COVID, fake ang COVID? Paanong scam, paanong fake? Tawag dito, nagkasakit kami niyan, survivor ako ng COVID talaga, tapos may mga namatay talaga. Okay, so hindi natin pwedeng sagutin ng isang video lang, no? Pero i-share muna natin to kasi related din to, no? So, ayokong i-preempt yung kwento, pero nung binasa ko yung story niya, yung shinare niya, hats off. Shout out sa mga sa mga nagsi-share ng mga experiences last time na scamdemic, no? It takes a lot of courage to come out before, lalo na before, hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon meron pa rin mga nambabash, meron pa rin pero ito siguro sabi ko, kung hindi kita kinukumbinse do sa makakadaan sa video ko, no? Hindi kita kinukumbinse. Kung hindi ka talaga naniniwala din, hindi para sa iyo to. Ito yung para sa mga ibang kababayan natin. Pero ito, personal experience niya, hindi ko na mention yung pangalan niya, babasahin na lang natin. Okay, share ko lang experience ko in connection sa topic. Ayun, topic kasi, bakit walang namamatay sa bahay pagka bid ko? Usually sa hospital. Diba, yun? Diba, pagka umubo ka, tinimbre ka sa barangay, parang yung taga-barangay, parang may no? May nakukuha din Bilang, parating na po yung dyan, may tatawag sa inyo, magte-text, o whatever, may kakatok. Parating na po yung ambulansya, susunduin, dadalhin sa ospital. Tapos, hindi pwedeng sumama, bawal ang bantay. Tapos, papipirmahin na kayo ng kung ano-ano para walang sabit sila, waiver, huwag nyo sabihin hindi kayo pinapirma ng mga waiver, no? At kung ano-anong authorization. Ito masaklap, babalita na lang pumanaw na po dahil po sa bid ko. Ito na po yung abo na lang ibibigay sa inyo Anyway, don't tell me na hindi yun na experience o hindi yun narinig yung mga yun, hindi yun nakita yung mga ganung pangyayari sa barangay nyo. Kaya di ba may mga joke nga daw na pag yung kapitbahay mo umuubo pa, ibig sabihin malakas pa siya, boy pa siya, di ba? Okay, so ito, warning, long pause ahead, basahin na natin. I was tested in RITM and it came out positive. Lumabas result ko the day after, and right then, may tumawag na from our city health office, followed by the isolation facility nurse to inform me na in 1 hour, takot yun siguro sarap ng tulog mo, may parating na dyan na susundo sa'yo. In 1 hour, susunduin na ako ng ambulance at dadalhin sa facility, okay, for isolation and treatment. Dahil may kasama kaming seniors at mga bata, sobrang takot ako. So, positive siya, pero kumusta yung mga bata at seniors na kasama niya sa bahay? Namatay ba? Kasi sila yung mga technically sila yung mga susceptible members of society, yung mga bata at matatanda Pero siya, able body, nagtatrabaho pa, malakas pa siya. The irony, dapat doon pala na gets na natin, no? Sobrang takot ako and nahihiya. Nahihiya nga naman, may paparadang ambulance yan, susunduin ka, nakakaya. Yung stigma, no? Na meron kang malalang sakit. And gusto nila yon para lahat matakot. Nila, yung nasa likod nito, syempre. Lahat matakot. Diba? Nahiya dahil malalaman ng mga kapitbahay namin na may bid ko ako. Diba? The whole households were also tested and they came out negative. Why is that?
Bakit yung buong mga kasama mo sa bahay negative, ikaw lang ang positive? Bakit kaya? Pati yung matanda hindi nag-positive, yung bata hindi rin nag-positive, susceptible sila. No? Hindi came out negative. Nung dumating ako sa facility, made of container rooms yung room, pero full AC, may sariling banyo, at maayos na bed, at wifi. At least makakapag-check ka ng status sa Facebook. 24/7 yon, round check-up ng mga nurses at nag-a-update lagi through calls and doctors. Kasi, kumusta, shoutout na yung mga doktor na yon. Alam kaya nila? Were they complicit? Kumita ba sila? 3 times a day ang food. May pagkain. At collection ng basura. Para ka lang nagbakasyon. Paid by PhilHealth. Shout out. Kaya pala na-bankrupt ang PhilHealth. Then, dumating na yung stress. When we arrived, required ang full medical check-up. We were brought to a hospital via ambulance. So, maliban sa isolation, dinala pa sa ospital. Okay, kasi nga doon daw full check-up. Full medical check-up. So, dinala sila via ambulance. Yung isakay ka lang sa ambulance, nakaka-stress na eh. Tatanungin mo yung sarili mo kung uuwi ka bang abo. Diba? Nakakatakot yun. So, yung iba talaga bumibigay yung puso. Lalo na yung matatanda siguro, tapos may heart condition. I imagine yung nag-share nito, di ba? Hindi pa siya matanda bata pa siya, malakas pa siya mga 30s. I'm sorry, ayoko magbigay ng age pala, no? Pero, estimate ko lang yon. Okay, 30s, 40s. Imagine mo yung mga matanda, 60s, 70s, 80s. So, siguro talaga may namamatay talaga. No? May namamatay. Ang tanong, saan namatay? Di ba? Okay, then dumating na yung stress. When we arrived, required ang full medical check-up. We were brought to hospital via ambulance at dun lang kami sa loob ng vehicle dahil may pumupunta na naka-PPE suits. Alam niyo ba lahat yung mga naka-PPE, china-charge nila yan sa PhilHealth. Di ba pag naging pasyente ka sa ospital, kada visit sa'yo na gumamit ng PPE, cha-charge yun sa room mo. Nurses to take our blood chem and x-rays. Ba't kailangan na x-ray? Okay, kinabukasan, dahil inuubo ba? I was awakened sa sunod-sunod na tawag. When I answered, it was a call from a different hospital informing me that I needed to be taken out from the facilities to be admitted in the ICU. Grabe, no? I assume kung nakakapag-Facebook ka pa. Kasi may wifi dun sa isolation, no? Dadaling ka sa ICU. Nakakatakot talaga yun, pero question mark Alam niyo may mga ina-admit sa ICU, yung mga nakaratay na talaga, yung bedridden na, hindi na makamulat. Kung ang tawag namin dyan sa mga pasyente ganyan, walkie-talkie. Kung nakakapaglakad ka pa, nakakapagsalita, bakit kaya ICU na? Big question mark comment down below. Yung mga ICU nurses dyan, kumusta? Nag-a-admit ba kayo ng mga walkie-talkie na pasyente? Tapos tutubuhan nyo ng kung ano. Yung mga pasyente usually sa ICU, ang tawag namin, octopus. Dami nakakabit na tubo, na wire, na yung mga monitoring, na ano. Walkie-talkie ka pa Doon pa lang clue na yun no? Dadalhin daw siya. I needed to be taken cause of my pneumonia. And discuss the treatment I must diniscuss daw yung treatment sa kanya. And how much it will cost. And masi-shoulder naman daw ito ng PhilHealth. Talagang inubos nila yung pondo ng PhilHealth, no? Because my 150k allotment plus, may health insurance, so may trabaho kasi siya So aside from yung allotted 150k niya sa PhilHealth, meron pa siyang insurance sa trabaho. Kaya covered lahat yan. Yan ang gustong-gusto nila. Kaya nga daw, hindi pa kayo nagtaka, yung mga na-admit, tapos, tatanungin, may PhilHealth po ba kayo? Meron pang mga balita, yung iba pinapauwi pag walang PhilHealth. Di ba clue na yon? Kasi wala tayong dito, mapipiga dito. No? So dahil may pneumonia siya, admit siya sa ICU. Hindi pa pwede oral meds. The worst is injectable. Ba't kailangan ICU? Unless nahirapan siyang huminga. Wala siya sinabi dito, no? Ang alam ko, walkie-talkie pa siya Sinabi lang na may pneumonia ka Parang si
siguro in the next video ko na yung mahaba to eh. Si Javi Severino, remember? No? Walkie-talkie pa siya, inadmit siya eh. No? May pneumonia daw. Hula ko kaya siya nag-survive si Javi Severino kasi siya, celebrity reporter eh. Nakakapag-video pa siya doon. Usually yung iba hindi papayagan mag-video sa sa ospital eh. No, nag-video si Javi Severino doon eh. I-discuss ko yan next time. So, masu-shoulder naman daw kasi may PhilHealth na, may trabaho pa siya. So, solved na solved. Okay, tinanong ako kung magpapasundo na daw ba ako. When I heard ICU, my very first reaction is to cry. Siyempre, maiiyak ka talaga sa takot. Bakit ICU? Meaning, malala na yon case ko. Isa ba ako sa matitegi na mare-report? So, imagine mo kung magiging ano ka na lang, no? Statistics. Diba? So, takot siya. Sino ba naman hindi matatakot? Okay, tuloy natin. Ay. Yan. So she cried. No? Takot siya eh. Okay, next. Tinawagan ko kaagad yung family ko at employer to inform them of my situation. They all panic. Siyempre lahat magpapanik. Yung anak ko, dadalhin sa ICU, walang bantay, walang kasama, walang support system. Importante yon, no? Talaga nagpanic, thinking the worst case scenario as reported on TV. So, mapapabilang ka na lang ba sa statistics? Nakakatakot yun. Then I called my doctor. So, I think ito, gumana yung minsan yung divine intervention, no? I called my doctor, yung resident sa isolation facility. He was shocked. Ultimo yung doktor sa isolation facility na shock. Bakit dadalhin niyo sa ICU yung pasyente ko? Pasyente ko yun eh. Ba't hindi ko alam dadalhin niyo sa, imagine niyo, walang communication. Parang, ang dating nag-ano sila eh, naghahanap ng customer. Oh, diyan, dito, papasukin niyo yan dito. Kasi lahat ng dadaanan, may bayad. May bayad yun. Charge nila lahat sa PhilHealth yun. No? Pati yung ambulance service, may bayad dyan. Wala naman libre sa mundo eh. No? Tapos pag nahatid na nila, wala na silang problema. Wala na kaming pakialam sa'yo. Problema na nila ng hospital. So, hospital naman, may di ba sabi may incentive ang hospital at doktor na kapag na-receive nila yung mga quota-quota, ilang milyon, shout out naman dyan. Comment down below. Okay, so, ayun, nasa na tayo. He was shocked and slightly nagalit. She was talking about her doctor. May doktor siya, di ba? So, nasyak yung doktor nung sinabi niya, Doc, dadali na po nila ako sa ICU kasi malala daw ang aking pneumonia. Ayan, so, nagalit because he has no idea at all. Walang idea yung doktor. Dapat daw yung doktor ang unang makakaalam at siya lang daw ang magsasabi kung ano ang treatment ko dahil siya yung may hawak, siya yung attending physician niya eh. Bakit nilampasan nila yung attending physician? Basta, nakakatakot nga naman yun. May tatawag sa'yo, pipick upin ka na po namin, dadalhin ka namin sa ICU. Hindi alam ng doktor? Wow. So, dun pala, clue na rin yun, nakakaduda yun. Okay, so, nasa na ako? Siya makakalam, siya lang daw ang magsasabi ko anong treatment sa kanya. Dahil siya may hawak sa akin. Sinabi ko na, I thought the call was coordinated. So, akala niya, alam nung doktor niya, yung attending physician niya sa isolation. So, akala niya coordinated, no? So, just imagine na lang paano yung mga pasyente na nagpapabaya lang, na sunod lang na sunod. Sige po, kung ano makakabubuti. Kasi sobrang takot nila eh. Gusto nilang gumaling eh. Sige po, kung ano makakabuti. Hindi na magtatanong, itong brave woman na nag-share nito, parang gumana yung na intuition na magtanong, di ba? Dadalhin ka basta-basta sa ICU, hindi ka magtatanong. Tapos malamang walkie-talkie pa siya eh. Okay, so how my personal info linked into the other health. Paano nga naman nakuha yung information niya sa ibang ospital daw yung tumawag eh. Paano nangyari yon, no?
Ni-link. Link to the other healthcare providers. The facility staff were also in maze and mad. So, yung isolation staff, hindi rin nila alam. Bakit pipick upin, no? At the same time, dahil paano nag-leak ang patient's info nila. So, we suspected na may nangyayaring sindikato. Ito na. So, nag-suspect sila, no? So, yung isolation facility, walang kaalam-alam, tinatawagan yung pasyente nila, Mr. Jason, maganda ka na po, dadalhin ka namin dito sa hospital namin. So, yung mismo yung nagpapalakad ng isolation, yung nag-aaraw-araw na nag-check sa kanya na mga nurse at doctor, walang alam doon. Imagine niyo, sindikato yun. Di ba? Parang kikidnapin. Di ba? So we suspected may nangyayaring sindikato, as I also heard that most hospitals giving commissions to those who can bring in patients. Isipin mo, libo-libong piso to 1 million ang hospital billing. Oo, ilang araw ka lang, di ba? Million na ang babayaran mo sa hospital. Sa search lahat sa PhilHealth yun. Billing din, mamamatay lang. O, tama. Actually nga, hula ko, pag namatay, may komisyon pati yung mga nagtitimbre sa funeraria or yung may mga crematorium. Di ba? My doctor said, no. Sabi ng doktor niya, you are my responsibility and you will just listen to me. I was being treated until discharge day. 1 month din ako nandun. So 1 month, tagal nun ha. Actually, nung few years ago, nung inoperahan ako, 1 week pa lang ako sa hospital, na-depress na ako eh. Na-depress na ako talaga. So, kita nyo yung psychological factor. Nung lumabas ako sa hospital after 1 week, talagang gusto ko na makalabas, na-depress na ako. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ako. Kasi yung doktor ko, hindi ko alam kung tatanga-tanga. Hindi niya raw makita. Gusto niya, ibalik ulit ako sa OR at that time. Sabi ko, pipirma na ako ng early release, ano tawag doon, na may mental block ako, AMA. Dahil ayaw ko na talaga, 1 week pa lang yun, I can just imagine paano pag 1 month. Tapos nung paglabas ko sa ospital, misis ko nag-drive, nanghihina pa ako noon eh. Sabi niya, anong gusto mong gawin? Sabi ko, dalhin mo ako sa beach. Imagine mo, 1 week lang ako sa ospital na ano man tawag doon, na suffocate na ako. Paano pag 1 month? Nakatagal kayo ng gano'n, ha? So, malupit yun. Okay? So, 1 month din ako nandun. My bill was 38,000 and all paid by PhilHealth. Okay? Bakit 38,000? Kasi sa isolation lang siya eh. Para ka lang nag-hotel ng isang buwan. Parang ganun. Sabi ko sa inyo, walkie-talkie to eh. Yung pasyente eh. Alam ko yan kasi, dapat naka-stretcher yan kung dadalhin nyo sa ICU. Tapos may wifi pa sa isolate, pwede ka pa mag-Facebook dyan, mag-YouTube ka. Okay, so all paid by PhilHealth and wala kami nilabas from our own pocket. Grabe yung corruption dito sa Pilipinas. Pati yung may mga sakit, pinagkakitaan nila eh. Ever since naman. Kaya ang reaction ko talaga dito, nung binasa ko yung story niya, kasi totoo to eh. Hindi to inimbento, hindi to yung nakita lang sa kisame. Totoo to, nangyari to sa kababayan natin. Ang kinilabutan ako, bakit? Kasi, sabi ko nga, alam ko korap ang gobyerno. Pero hindi ko alam na ganun sila kakorap, wala silang pakialam sa buhay ng pasyente. Sa buhay ng ang gusto lang nila makakuha ng pasyente. No? Makakuha lang sila ng makakuha. So, sabi ko nga sa inyo, lahat ng dadaanan ng pasyente, may bayad dyan. Meron niyang finder's fee pa nga, di ba? Pag nagtimbre ka na, meron doon sa isolation, kunin nyo. Tapos pag pinasa na nila, bayad na sila nun, yung babagsakan naman, kikita din kasi i-charge nila kung ano-ano yung PhilHealth. Sino mag-audit, guys, sa ospital na magcha-charge sa PhilHealth ng kung ano? Sino mag-audit? Bawal lumabas eh. Paano mo i-audit yung PhilHealth? Yung ospital na nagcha-charge sa PhilHealth, bawal lumabas. Walang mag-audit, so it's almost a perfect crime talaga. Kasi samahan mo pa ng psychological factors, intimidation. Pag kinwestiyon mo yung bid ko, di ba? Anti-vaxxer ang tawag sa'yo.
Masama ka, ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng ganito. Pandemic, kung bakit namamatay yung mga lolo at lola natin dahil sa mga conspiracy nyo. Hindi mo pwedeng questionin, no? So, imagine na, ganun kasama. Ang masaklap, ang nakakatakot dito kasi, siya nag-survive kasi nagtanong siya doon sa doktor niya na, Dok, bakit po ako kukunin ng ibang ospital? Ha? Tapos yun, buti yung doktor, matino yung doktor, shout out, na hindi nagpadala sa sa narrative, no? Minsan, sabi ko nga, minsan, naniniwala talaga ako sa divine intervention eh. May mga bagay, doon sa kwento niya eh, may mga moment doon na kung sakaling pumayag siya at nag-oo lang siya na nag-oo, pumirma siya ng kung ano ng waiver, sa tingin nyo, kasama pa natin siya? 'Di ba? O kung yung doktor naman, kung pumayag yung doktor, at nabigyan din, sabi, ay, okay, sige, okay yan. Sa tingin nyo, buhay pa siya? Diba? Hindi natin alam kung anong gagawin nila doon, di ba? Pero ito ang alam natin. Lahat ng namamatay sa ospital during BIDCO, diretso cremation. Di ba? Totoo yun? Example ko nga dyan eh. I think in-scrub nila yung internet. Pag hinanap nyo sa internet, wala na eh. Si Mayor ba siya nun? Si Benhur Abalos, nanay niya, inadmit sa ospital, namatay. Anong ginawa ng ospital? Cremate agad. No? After makremate, lumabas yung test result, yung swab ng BIDCO, negative sa BIDCO. Nagwala si Benhur Abalos. Nagwala siya. Nasa report, nasa news yan. Ngayon, hindi ko na mahanap. In-scrub na nila sa internet. Nagwala siya. Sinunog yung nanay niya, negative naman pala. Ganun ka-trigger happy nun yung mga funeraria at hospital. Kaya nakakatakot eh. Pag dinala ka ba sa ospital, ayokong mag-instill sa inyo ng fear, pero during that time, di ba, nakakatakot magpa-hospital? Real talk lang, nakakatakot magpa-hospital, di ba? Kasi alam mo, lahat ng nabaltaan namin na dinala dun sa ospital, abo na nung lumabas. May nag-comment na yung uncle daw niya malala nangyari, tapos pinauwi, tapos namatay sa bahay. So alam niyo, tanong ko, yung uncle mo ba may PhilHealth? Baka walang PhilHealth eh. Wala sila mapapala pag walang PhilHealth, di ba? So yun guys, yung nakakatakot na actual na nangyari to. You do your own investigation. Pero ito talaga may paano ako sa inyo. Totoo yan kasi hindi lang siya nagsabi niyan eh. Hindi lang siya nagsasabi niyan eh. Ang dami nagsasabi eh. No? Kung talagang pitpitan ng talagang pipilitin niyo maglabas ng ebidensya. Andyan na ang ebidensya. Ang dami ng ebidensya. Ngayon naglalabasan. Thanks to the investigation kay Dr. Fauci. So, what do you guys think? Comment down below. See you next time. Bye.